Marcos Jr. is authenticated cocaine addict. Why? I got the video authenticated in California. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kanina sa vlog natin, meron ba kayong mga posters na bangag si bangag? Hindi kayo nakapaganda. Sa susunod natin, dapat meron tayo nun. So anyway, mga kababayan, sa hindi mo nakakilala sa akin, ako po si Maharlika, dating supporter ng Marcos administration, nabudol, umasa sa unit team. Yes! Nanalo si Marcos Jr. Questionably pa. Kanyang pagkapanalo dahil merong yung 20 kasi yung mga media ay hindi yan inuulat. May mga media ba dito? Meron! Media? Dito! Hi guys! Sana iulat nyo yung tama sa Pilipinas. Sana iulat nyo yung magiging authenticated na bangag ni Marcos. Hawak ko yung authentication actually, yung letter. But anyway, ako po ay dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unit team na baguhin or bangon ng Pilipinas hanggang sa ako ay nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas ni Liza Tanas. Bakit ka mo, noong April 2022, nung ako ay napunta sa campaign na parang katulad dito, no? Nakita ko na yung hindi magandang pangitain, kaya minessage ko siya kasi personally, nag-text kami, sabi ko sa kanya, Hitad. Hindi ko matawag yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, Hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas. So hanggang sa nag-expose na po dahil nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan, so ano ang reward ni Maharlika? Kaso, 4 cases na pinal sa Los Angeles, California, civil cases, 4 po ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gibitin si Maharlika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan, lahat ng katuwalian, magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ginawa kay Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw i-report ng mainstream media, 2 minor de edad ang pinacilitate ng Marcos Jr., Liza Tanas, former DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. at kanya asawa para pinalabas na legal extraction, pero it was illegal extraction ang ginawa sa 2 minor de edad sa Turkey. At yan po ay available na yan sa mga social media, yung issue na yan for 2 years na. And finally, yung biktima, distressed mother ay lumabas na. Kaya po, sabi ko sa aking mga vlog, hanggang sa uling patak ng dugo ko, lalabanan natin ang mga sindikato. Yes! Andiyan na yata ang ating Vice President. Yeah! Mga palangga! Duterte! 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 Ayan na. Ay, kalasin. Kalasin tayo! Okay, gawin na natin mga palaga. So, gusto ko na kayong pasalamatan, Senator Robin Padilla. So, gusto ko lang pasalamatan kayong lahat dahil nung ako ay nag-expose, akala ko nag-iisa lang ako. Hindi ako sumuko. Ang sabi ko nga sa inyo, mga Jotang Jilinan, gumising na kayo! Andito tayong lahat, hindi lang sa Netherlands, kagabi sa Vancouver, Canada, buong mundo, gumising at
Kita ninyo sa Marcos administration na hindi kayo sang-ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte at hindi kayo sang-ayon sa lahat ng kanilang korupsyon, kabulasugan at lahat ng may censorship ba dito? Sorry ha. I'm just being me. Alright? Walang sugarcoating. Ba't ganun pa man, lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang po bigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki sa isang payang na pamumuhay, umaakyat lang ako sa puno. Tapos gusto akong gurgurin ng isang makapangyarihang berdugo. Ako kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na gano'n kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko, ang tatapang niyong lahat. Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang. Bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo isang maharlika kapag na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa dati ko pa tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, na-ibulgar na natin to 2023. Well, ako yata, mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suminghot! Joke lang, sinilailaban ng Pilipinas! Bring PRRD home! Huwag tayong sumuko! Huwag tayong matakot sa mga diktos! Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much. Salamat, Maharlika Bojaquera! Sino ang mahal ng masa ng Pilipino? Sino ang mahal ng mga tao dahil binigyan tayo ng buhay na maganda? Binigyan tayo ng serbisyo na deserve ng mga Pilipino! Ang susunod po natin na speaker ay isa sa mga pinakamagaling natin na senator sa Pilipinas. Kilala niyo po ba siya? Kilala na, hindi na po natin dapat. Kilala ng
Napakasarap kong pakinggan. Kahit na iba-iba yung diction natin, sa lahat po kayo bumiyahe. Dito! Merong may pera kami! Walang bayad! Mga mahal kong kababayan, absolute pardon! Kaya nandito po ako. Nakalulungkot mang sabihin, Hindi kami bayad. May pera kami. Bayang Pilipinas, naririnig mo ba sila? Kami. Hindi kami bayad. From now on. Maraming mga naging pinagkakita. Pilit talaga ako sa mga Pilipino. Lahat sa kanila, nagkuha ng biglo. Napakainit, yung suot ko, ang init. Sino dito? Ang init. Kaya suot na suot. Init kami. Ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan, ngayon makikiusap sa inyo. I love you, Mama. Oo, Mom. I love you, mga kaibigan, mga kababayan. Thank you, sir. Alaikum salam. Ngayon po, na-eksakto po lahat. Na-eksakto lahat itong nangyayari ito sa panahon po ng kampanya. Isipin po ninyo, kaya ako naman po ay PDP.
My brother Michael, welcome. Kala nyo, di ako marunong mag-English, ha? Welcome, my brother. Hanggang doon lang muna tayo sa welcome. Yung aming pong chairman, yung aming pong ulo, yung aming pong utak, sa ngayon ay nakakulong dito. Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP Laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa Tigong, kapag darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila. Ayan. Ngayon po ang problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad na kayong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP Laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Alam mo, ma'am, sa totoo lang, gustong-gusto kong pumis. Kaya lang, binabanatan ako, binabash ako. Punta daw ako sa hunan, tumalik. Kung hindi nila mga tao na palit kasi sila. Walang humihingi ng halik sa kanila, kaya pasalaan nyo ko pa kung pangit sila, di ba, man? Kaya ako nga, pag walang camera, I'll give you the key. English yun, wala English. Ano po? Yes, ma'am. O parang pumunta pagka binoto mo lahat ng senador na PDP. I'll give you a big piece. Magyaman kasi mga ako na naman ako, mabas na naman ako. Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. Lahat mo kayong layakan dito. Hindi po yan kahit kailan naging issue sa mga kaduterte. Pagkat ang mga kaduterte ko malapit sa tao. Lahat po na nagmamahal kay Pangulong Digong. Lahat po kami, in-rain ni Digong na maging malapit sa tao. Kaya patawarin niyo po kami, lalong-lalo na po sa mga kapatid kong Muslim, kung na-offend po kayo, doon po sa pumiling ng halik at hinaligang ko, patawarin niyo po ako. Pero wala naman po palisya yun, kung hindi, yung po ay, yung kababayan natin, napakatagal dito, humingi ng kiss, hindi mo ibibigay, napakatapot po naman. Ang hihira naman. Opo. Kaya mga kababayan, ibabalik ko po sa issue, meron po kaming mga kandidato na ito po yung itinutulak o ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga senador niya ito, hindi naman po ito basta-basta. Mga abogado po ang iba dito. Nandiyan po si Atty. Lambino. Nandiyan po si Atty. Rodriguez. Nandiyan po si Atty. Marcoleta. Nandiyan po si Atty. Bondo. Nandiyan din po si Atty. Hilo. Nandiyan din po si Pastor Apollo Kibuloy. Nandiyan po si Kuya Philip Salvador. At nandiyan po yung anak-anakan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandiyan po si Bongo. At nandiyan din po si Bato, ang pinakamatahamak na tao. Si Bato. Pero ba ako nakakalimutan? Petro Rodriguez. Atty. Rodriguez. Kabanggit ko. Bianca. Marcoleta. Ito ka rin nata. Nabanggit ko na po. Atty. Petro Rodriguez. Lama na ito nakakalimutan. Recording stopped. Opo, Marcoleta, lahat po ng powerhouse po yan. Hindi po kayo magsisisi, mga mahal po kababayan, kapag binoto niyo po ito. Dahil kung gusto po natin talaga ng tunay na pagbabago, kailangan pumoto kayo ng bago na pero sa gilid.
Kasi hanggat Huwag dito, huwag dito. paulit-ulit at umaasa kayo ng Attorney, lilipat na ako, pinalipat ako. Seminary lang ang kwan dito. paulit-ulit lang. Kaya sana po, suportahan niyo po ang PDP laban. Attorney, pinalipat niya ako dito. At yung... Hoy, Ben, wag mong galawin yan. Nagla-live ako. Ben, wag mong galawin yan. Nagla-live ako. Kaya po, magkaroon tayo. Seminar lang daw po, kaya dito sa harapan. Dito lang po. At ipaglalaban. Hindi, sabihin mo, tayo to, ako to, Harry Roque ka mo. Ayan. Pwede yun naman. Okay. Ganda ro, no? Ayon na sa Philippine for natin. Tapos lang ko sa aking mensahe sa inyo. Gusto ko naman. Pwede po. Yun lang, yun lang. Oo, sabihin mo, tayo yan. Maraming salamat. Opo, pinalipat ako, pwede po. Ang inyong malasakit sa inyong bayan Pilipinas. Kahit po kayo nasa Estados Unidos, ang inyong pong boses ay napakalakas. Maraming salamat po. Ngayon naman, siyempre hindi kompleto kung hindi ako kakanta. Sayang ito. Sayang naman. Lagay mo nga dyan. Dali ah. Ano kayo ang host natin? Sir, dito po ako. Oo nga. Boss, ikaw muna dito. Usap mo na kami ng DJ. While waiting for Senator Robin, we would like to thank the following Den Haag Police Department, Staatsbosbeheer here of the Netherlands, and we would also like to thank the City Mayor of Den Haag for their full support. Prof. Ana, dahil kantahan naman ang susunod, tumawag tayo ng ating kababayan. Tawag tayo ng kababayan. Ang natin is Harlika, ang Prof. Ana. Filipino people who deeply respectful support our former President Rodrigo Roa Duterte. Attorney, ano tatanong po? You feel for his immediate release and Kasi spokes nag-overlap. Ayan. O sige po, since nagkakantahan pa naman ang mga kababayan na nasa The Hague at nag-rally, tawagin natin si Loida. Loida, you can unmute, tapos may pagkakataon ka magsalita. Loida. Unmute mo po. Unmute nyo, para marinig kayo. Ayan. Opo. First of all, ako po si Leila King, ang dating DDS trader ng Qatar. Hello po, Doha, Qatar. Hello, Attorney Harry. Sana po makabalik po ikaw dito sa Pilipinas. Hello po. Ito lang po ang masasabi ko. Itong nangyayari ngayon, hindi talaga nakakatuwa. So isa lang ang hilingin ng taong bayan. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na. Nakakasawa ka na. Ibang-iba talaga. Yun lang ang hinihiling namin po. Kaya mga OFW, magkaisa po tayo. Babain natin sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Loida, sa inyong Salamat po, suporta. nagkakaisa tayo dyan. Bong resign. Bong resign. Bong resign. Marcos resign. Yan lang talaga. Mag-resign ka na, Marcos. Oh, tama. Agree ako dyan. Maraming salamat, Loida. Ang spokes, since nagkakantahan, patawagin natin si Wendy. Wendy, paki-unmute at saka may pagkakataon ka magsalita at ipahayag ang iyong salubin. At dun sa tanong na, tama ba ang ginawa nila na, inaresto ng ICC ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte? Thank you po, Ma'am Ana. And hi po, Spokes Rocky. Idol na idol ko po kayo. By the way, I'm Wendy po from Mindanao, from Cagayan de Oro City po. Ordinaryo lang po akong mamamayan, but napakasakit talaga yung ginawa nila sa ating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kasi wala na talagang due process, ma'am. Nung nakita ko si tatay, nung lumabas siya sa ICC na hearing, lumuha talaga kami, like, lahat ng family namin, umiyak. Kasi siya lamang yung presidente, lalo na dito sa amin sa Mindanao,
na before, akala nila yung Mindanao is isa sa mga napaka-poor na places dito sa sa world or sa Pilipinos mismo. But Tatay Duterte give us the chance na makilala kami. So, ang lang sa mga Pilipino or sa mga taga Mindanao, but sa lahat ng mga Pilipino. Happy birthday to you. Happy to you. Tay, waman may kahatag kanimo, we will sing only happy birthday. We love you, Tatay Digong. We support you. And we love your daughter, Inday Sara. Mga kababayan, Pilipinas! Pilipinas! Sabay na natin ang kanta. Wait lang. Mamaya na tayo mag-perform. Wait lang. Duterte pa rin. Mga Muslim, sir. Tunay na pagmamahal sa akin. Laban niya ay laban namin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas! Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pag-asa. Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! 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 Pagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. We would like to recognize the presence of our beloved attorney, Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol sa ating pinakamahal na presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte! Tawagan si Senator. Pakiusap po, pakiupo lang po tayo, kalma po tayo. Yun po ang paalala ni Tatay Digong sa atin. Kailangan po tayong kumalma at we believe na meron din pong hangganan ang ginagawa nila sa Pilipinas at sa mga nagmahal kay Rodrigo Roa Duterte. Makinig po tayo kay Attorney Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol kay President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. We would like to let everybody know that the Philippines is a sovereign country. We have our own legal system. Rodrigo Roa Duterte does not belong here. He deserves due process. Bring Duterte home! Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Bingbong Medialdea, dating Executive Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko talaga kayang pumunta ngayon dito dahil sa aking kalagayan. Pero meron na ako isang bagay na